M10 plus 18.4. Kaya we need to follow kung ano yung nilalagay niya sa AP niya. Diba? Kasi tayo yung kukonek. Okay. May password na siya na microtext, so therefore, I need also to create a password kung ano yung password na kakabitan natin. Diba? Kahit ilan pa yung kakabitan mo na AP, basta ang rule is kailangan susunod tayo kung ano yung password niya. Okay, so paano natin ilalagay yung password? By creating the security profile. Doon tayo maglagay sa security profile. And then from security profile, papasok tayo sa wireless natin. Pagpasok mo sa wireless mo, mag-scan tayo. After ka mag-scan, lalabas yung sa under wireless ang mode. Mode, SSID, then hanapin mo yung security profile. Okay, next. Maglalagay tayo ng IP. So, gagawa lang tayo ng static IP address ngayon. Kasi, ang rule is, pag magawa ka ng dynamic, hindi mo malaro-laro yung network mo. Take mo tayo, hindi mo malaro-laro yung network, so therefore we created the static IP. So, by creating, ang IP natin, 192.168, that is for our local area network, and that enter 1. Then, 10.10.10x, kasi papalo tayo doon sa IP ng internet service provider natin. So, 10.10.10x is last 24 where x is your group number. Okay, then magawa tayo ng DNS. Okay, DNS server. So, allow remote request if you will make your router as DNS cache. Then, pagkatapos, mag-set up tayo ng DHCP server for our PCs. So, kaya PC natin yan, syempre, bibigyan natin ng IP. So, punta na tayo ng IP, DHCP setup, then hanapin mo lang kung saan interface yung local area network mo. Pagkatapos, mag-create tayo ng ruta. IP route, then 10.10.10.100. Pwede naman dynamic route, but the problem for dynamic route is that hindi mo pwedeng ma-change yung distance. So, therefore, we created the static route. Okay. So, next, nag-create tayo ng NAT. So, yun ang step 1 to 7, then you can already connect to the internet. Okay. So, titingnan ko ngayon kung sino yung mga neighbors ko. Okay. So, from here, okay. So, titingnan ko ngayon, IP neighbors. Under IP neighbors, kung makita mo dito, di ba? So this is the importance of putting an identity. Diba? Kasi pag nilagay ko ng identity, makikita ko dito sino yung neighbor ko. Yan. So for example, si group 1, bakit may dalawang group 1? Yan. So mag-check mo rin doon, kasi pag pareho yan sila, isa lang sa kanila may internet. Yan ha. Kung may 10.10.10.1, may 10.10.10.1, isa lang sa inyo ang may internet. So that means sa kanila ni Sir, sa kanila ito ni Sir, may dalawa kayong router dyan, Sir, na 10.10.10.1. Okay. Ngayon, for example, puntahan ko yung mga routers. For example, sabihan ko, sige, pupunta ako kay group number 1, 2, 3, 4. Pagkarin natin, sino ba dito yung malapit-lapit? 10. Sino ba yun si 10? Okay. So, assuming pupunta ako kay 10. Wala ba password sa inyo, Sir? Wala password, okay. So for example ngayon, client ko si group number 10, andun siya sa pangalawang bundok, tatawag siya sa akin, Sir, wala akong internet. Diba? So that means, pwede ko lang titingnan nun sa neighbors, kasi alam ko man na, si 10, ikaw man yung nag-configure, yeah. So pwede mo lang i-check doon kung may internet siya. So ping 8.8.8.8. Yeah. So nakita mo may internet. Diba? So pwede ko ngayon, sabihan ko, sige sir, i-reboot ko lang yung router mo. So, pwede ko lang i-reboot yung router dito remotely. For example, system. I-reboot ko lang yung sa'yo, sir, ha? Okay, system, reboot. Enter, then yes. Yan. So, that means magre-reboot yung router niya doon. Diba? So, wala ka ng problema if you want to go to the other na mga sites. So yan yung concept, yan yung concept ni paglagay natin ng identity, we will know our clients. Diba? So nakikita mo. Kasi ma-access mo. Kasi pag hindi mo ma-access, mahirap yun. Magpapadala ka ng tao lagi. Marami kang technical na kailangan. So
Kaya nakaganda ni Microtext na konti lang yung number of personnel na needed mo within your setup. Diba? Okay. So, yan ang importance ng importante ng identity natin. Kasi makikita mo sino lahat yung mga neighbors mo dito. Yan. Okay. Ngayon, di ba kanina, nag-change tayo on our wireless, di ba naglagay tayo ng region name? Ano naman ang gamit ng region name? Okay. Okay, so this is yung AP na kinabitan natin doon sa likod. Siya yung AP. Under wireless, on the registration table, yan yung importante ng region name. Kilala ko kung sino yung nag-connect. Diba? For example, si Group 3, Group 4, Group 5, 6, yan. So makikita ko ngayon sino yung mga nagko-connect sa router ko. Yan. Okay? So, pakidit yung mga region name ninyo, lalagyan na ninyo ng group number ninyo para ma-identify ko kayo kay sino kayo. Kasi makikita ko may naka-connect pero walang mga region name. Okay, so pakidouble check lang sa mga region names natin. Okay, pakiayos lahat ha, yung region name, yung identity, okay, pakipalo, pakiayos yung mga configuration natin kasi magbaback up na tayo. Okay, so double check na kay Kuan, mamaliho ko kay group 19. Try to use static, not dynamic, kay 65 yung IP mo. Double check lang. Static lang tayo IP ha, 15, 11, 15, 14, 4, 3, 17, 1. Sa inyo, Sir Alex, parang nagkapareho kayo ng ano, na IP. Wala na, di na makarecord.